Anong findings nyo rito dun sa mga baril na hindi ma-account? Nako, meron kaming nakita at least 7 firearms na paulit-ulit ginamit sa iba't ibang operasyon ng pulis. Galing daw sa iba't ibang pinatay nila na sabi daw ay naglaban. Nagtataka kami, paano ba mangyayari yon? Halimbawa, ito baril ay na-recover daw nila noong September 22, 2016 sa isang bypass operation. Nanlaban daw yung suspect, kaya pinatay nila. The very next day, September 23, ay nahanap din yung exact same description ng baril. Pareho, serial number, make, at mod, 45 caliber. Iba naman, suspect na nanlaban din. Tapos, a few months later, November 30 naman, 2016, yung pareho pa rin baril ang nakuha naman sa ibang suspect, sa ibang operasyon. At hindi lang ito nangyari na isang beses. Ito, Quezon City Police District pa lang ang pinag-uusapan natin, ha? Nakahanap na kami ng at least 7. Meron pang 7 pang ibang firearm na pareho serial number, pero iba-iba daw ang description. For example, Colt o Remington o ibang manufacturer. Pero nagtataka kami at dapat malaman natin lahat kung ano ba talagang katotohanan dito. Dahil kung pare-pareho nga ang make, model, serial number ng baril na nakuha daw sa iba't ibang operasyon, ibig sabihin ay malaking tanong, recycled ba ito? Recycled yun. Tsaka imposible po kasi hindi po pwede yun sa regulasyon po ng arma sa buong mundo. Hindi po pwede magkapare-pareho serial number ng halimbawa, puro 45 caliber ito, no? Pero ang gumawa ng isa, ang mga manufacturers, Colt, Remington, para ordnance, yung mga gano'n, no? Iba-ibang manufacturer. Hindi po pwede magkapare-pareho ng serial number Meron po silang assigned Tama yun. At wala naman nakalagay sa mga police report na kunyari palpit daw or what. Nilalagay nila yun pagka hindi sa tunay na manufactured na baril. Tsaka mahirap pong gumawa ng palpik na 45 caliber pistol. Ayun. Automatic yun na pistol. Hindi po yung revolver na madaling gawing palpik lang na Tsaka to begin with, yung kwento nila noon, hindi ka panipaniwala, kaya kaduda-duda noon mulat sa pool na Kasi naka-shorts daw Naka-shorts na de garter, pang-basketball. Tapos doon nakaipit yung baril. Ang bigat-bigat noon, bakal yun purong bakal. Paano mong maiipit sa shorts mo yun? Tama yun, exacto yun. At maski noon pa man, nung nagsimula yung war on drugs, ang dami kong nakausap ng mga pamilya ng mga victims na war on drugs. Pare-pareho ang kwento sa akin, hindi naman po nanlaban yung kamag-anak namin. Wala ngang baril yan. In fact, we have, yun nung nag-file kami ng kaso sa Supreme Court na hanggang ngayon ay nakapending pa. Nag-submit din kami ng mga ebidensya doon, mismo ng mga testigo na nakita nila na walang baril at mamaya-maya nung nabaril na ay bigla na lang meron ng baril. Kaya ito dapat malaman natin at magkaroon din ng pananagutan ng mga nasa likod niyan.